Hi traders, once again this is Sensei. For today's video, ito ang continuation ng ating previous video about supply and demand. Paano mag-trade sa supply and demand using Fibonacci plus liquidity setup. Nakapost sa YouTube and TikTok account natin. Na-post din natin sa Telegram natin ito. So, ang video about sa supply and demand, paano gumamit ng Fibonacci plus liquidity setup sa supply and demand area. So, ngayon, opening ng market, tingnan natin kung effective yung ginamit natin na strategy. Ang bias natin is uptrend. So, hanapin natin is a buy position. So, bago tayo mag-buy position, kung dito tayo nag-buy position, for sure na stop loss na tayo or na SL na tayo. Kaya ang ginawa natin, hinanap natin yung liquidity area bago tayo nag-entry. Tama? So, check nyo na lang sa first video natin. Pero ito yung liquidity area natin na in-explain natin sa inyo sa first video. Liquidity area. Kaya dito tayo nag-entry noong Friday bago nag-close ang market. Stop loss natin below the liquidity area. So, tingnan nyo kung ano ang nangyari. So, kung effective ba yung strategy na ginawa natin. Sa liquidity area na to, dito tayo nag-entry. Ito yung entry natin. Tapos, umabot siya ng ilang pips. Boom. Umakyat siya hanggang price na 41.16. Let's say 41.50 na lang. 41.16. That's 41.16. So, nag-entry tayo sa price na, 40.56. Dito tayo nag-entry, 40.56. So, i-check natin yan kung para makita ninyo kung may entry tayo dyan. So, nung Friday, alam naman ng nasa VIP natin, alam naman ng mga copiers natin na meron tayong trade dyan at nag-profit tayo dyan. Check natin lang pips guys ha. Galing sa 56 na entry. Pag-akyat ng market, 56. Then, meron tayong 600 pips na nakuha. So, para makita ninyo, ito naman yung broker natin, which is ACCM. So, dyan tayo nagtitrade, dyan yung copy trading natin. Ito yung history natin. So, na-take profit tayo ng 306.96. Tsaka nag-close tayo ng 302.10. So, ang entry level natin, 40.56 at saka 40.54. Dalawang entry tayo. Ang lot size natin or volume natin, 0.06 lang. Dalawang 0.06, that's 0.12. So, again, this is an account. Kasi copy trading po ito. So, ang total profit natin is $6. So, not bad. Kung isipin ninyo, hindi na masama yon using proper risk management. Ito yung stop loss natin. Kung risk-reward ratio naman ang pag-uusapan, is to 7 tayo. So, 1 yung risk, 7 yung win natin. 7.16 or 0.18, pero let's say 7. So, ganyan yung win rate na nagawa niya. So, mas mababa yung risk niya compare sa paggamit ng Fibonacci, regular na paggamit ng Fibonacci. Kaya kung gusto nyo matutunan, kung gusto nyo makita kung paano natin to ginawa at paano tayo nag-profit, tingnan nyo lang yung video na ginawa natin. Walang masama doon. Tingnan ninyo. Libre lang yon. Kung may matutunan kayo, pwede nyo i-apply as personal strategy. I-master nyo lang ng i-master. I-check nyo lang ng i-check kung paano siya gagawin para magamit ninyo as a personal strategy. So, yun lang guys. And looking forward na may matutunan kayo. At saka kung meron pa kayong gustong matutunan in future, kung anong strategy, i-comment nyo lang sa comment section natin para mabigyan ko kayo ng tutorial at magamit ninyo as personal strategy. So, sana magka-profit tayong lahat and looking forward for more tips to come to all of us traders. So, have a good day and God bless you all. This is Sensei. Bye-bye.